Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga kabik. Walang iba, ito nga pong pagsisibak dito kay o pagtapapaalis dito kay Miss Eden Santos sa Malacanang bilang reporter ng Net25. Dito mga kabik, rumesbak po agad. Itong si Miss Eden Santos dito nga, pinakita niyang walang laman di umano. Ito nga inire-report na yung mga drugs na sinasabing clear na ang mga barangay. Dito mga kabik, ipapakita ho ni Miss Eden Santos na kalahati ng papel na inire-report o ibinabalita ni Butangera Claire Castro, wala pong laman. Puro blank na bond paper. Ayan mga kabik, talaga po namang agad niya pong niresbakan itong si Claire Castro. Kaya mga kabik, pakinggan po natin siya. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug-cleared, drug-free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ayan nga po mga kabik, isa po yan sa dahilan ni Claire Castro na tatanggal itong si Miss Eden Santos sa Malacanang dahil hindi niya po maatim ang mga question ni Miss Eden Santos sa kanya. Kaya mga kabik, talaga pong pag si Miss Eden Santos na nagtanong sa kanya, nakukorner po siya. Hindi niya po alam ang sasabihin. Kaya mga kabik, ngayon pinakita nga po ni Miss Eden na wala pong laman. Tsaka ano po yan mga kabik, sinabi kung ilan yung mga cleared na barangay sa drug cases, pero wala pong ebidensya talaga, di ba? Ano po yan, gawa-gawa na naman nila. Papalabas para ipakita sa taong bayan na wala ng adik, kumukunti na at nahuhuli na nila. Ayan po yung mga pinapakita nila sa media. Pero ngayon, ito pong reporter ng Net25, matindi po yan mga kabik. Matindi po. Lagi niya pong kinokorner si Butangera, kaya ngayon, pinasisibak siya, di ba mga kabik? Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga.
Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idineklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana kayo po ay nakapagpahinga ng weekend. Tayo po ay for the first time sa dahig. Ako po ay nakapag-siesta kahapon, araw ng linggo. Aba, ang tagal ng siesta ko. Alas 5 hanggang alas 8. Mabuti na lang nagising ako ng alas 8 dahil wala nang laman na aking refrigerator, wala nang gatas, wala nang kape, wala nang mantika. Naku, takbo ko sa grocery. Although ang grocery naman dito, 1 minute away sa akin, parang sari-sari store lamang, at saka bukas sila hanggang alas 10. So kahit papano, nakapamili pa rin. At syempre, well-stocked up na naman ang aking refrigerator. No? Ngayon naman, linilinis ko yung aking freezer na nagyelo. No? At ang dami ko pa palang kailangan lutuin. No? So medyo hindi na muna ako pupunta ng palengke dahil kakaunting gulay lang naman ang aking kailangan bilhin. Dito na siguro ako sa malapit na grocery kaysa pupunta pa ng palengke. So anyway, kamusta po ang linggo ninyo? Back to work. Pero alam niyo naman, talagang ganyan ang buhay. Kinakailangan kayod, laro, no? Anyway, maya-maya po, pupunta tayo ng Duterte Street at inaasahan natin na mag-uulat si Ma'am Elizabeth. Nung last time po kasi, ang problema sa akin, naimbita po ako ng mga Filipino community. Kakaalis lang po ni Kong Pulong nung Thursday, so ang buong akala ko hindi namang magbi-briefing sa Friday. Biglang dumating nga po si Ma'am Elizabeth, kaya na-miss natin yan, pero kasama po natin yung mga Pilipino dyan sa ano bang lugar yung pinuntahan namin? Nakakalimutan ko ng mga pangalan na pinupuntahan namin sa dami ng pinupuntahan ko. No? Pero nakita na namin si Hazel at syempre dun sa kanyang masarap na restaurant na Hazel's Kusina. Okay? So, wag niyo pong kakalimutan. Hanapin niyo po yung Hazel Kusina. Ang tawag ko po sa Hazel Kusina, yan po yung pinakamasarap na Filipino restaurant abroad. Mas masarap pa dun sa Michelin-starred na Filipino restaurant sa Chicago. Anyway, pag-usapan po natin si Eden Santos. Sino ba si Eden? Si Eden Santos po ay reporter ng Net25. Ito po yung TV station ng Iglesia ni Cristo. Ha? Mantakin ninyo, ha? Yan ang TV station ng Iglesia ni Cristo. Pero siya po ay pinalayas ng PCO sa Malacanang Press Corps. At syempre, ang dahilan dyan, napakadami niyang mga tanong na hindi masagot ni Auntie Claire. At dahil sa hindi masagot ng mga tanong, talagang minabuti na siguro ni Auntie Claire, busit na siya, palayasin nga yung Eden Santos na yan sa Malacanang. Alam niyo yung pagpapalayas kay Eden Santos, yan ay pagpapakita na hindi naintindihan ni Auntie Claire at ng PCO kung ano talaga ang papel ng media. Alam niyo po ang media, kaya tinatawag yan na Fourth Estate, sila po talaga ay tagabantay ng gobyerno. Hindi po yan naghahaliluya sa mga the powers that be, bagamat marami talagang bayaran din sa mainstream media na yan ang gawain. Kaya nga po nauuso yung bayaran sa media para imbis na gawin ang trabaho ng media na punahin kapag mali ang mga taong gobyerno, sila ay pupuri lang ng pupuri. At alam naman natin na itong administrasyon ng Marcos Jr., dahil nga po siya ay dugong Marcos, ang gusto nila sa media ay hallelujah at hosana lang sa Marcos regime. Kung naalala nyo ng panahon ng Marcelo sa ama niya, talagang ang media naman talaga ay hallelujah lang ng hallelujah. Wala talagang kahit sinong kumukontra. Baga meron din, no, naalala ko yung mga pangalang Arlene Babs, no, si Nines Cacho Olivares, no, at saka yung tinatawag natin Mosquito Press, no. Nandyan sila Jake, no, sila, ano bang pangalan ni Jake, yung nagsimula ng Malaya. Tapos yung Mosquito Press, yan yung pinagpapasapasahang mga periodiko kasi nga, yan yung mga alternatibong media na hindi mainstream. Lahat kasi ng mainstream media ng mga panahon na yon, kasama ng TV, ang radio at ang mga periodiko, ay hawak ng gobyerno, kundi man kaalyado ng gobyerno. Kaya ang media, imbis na bantayan ng gobyerno, naging mouthpiece lamang ng gobyerno. No? So wala halos pumupula. Kung hindi nagkaroon ng Mosquito Press, ay hindi pa magkakaroon ng kontra na media sa gobyerno ni Marcos Jr.
So hindi po ako nagtataka na pinaalis nila si Eden kasi ayaw nila yung mga tanong na hindi maisagot. Ang totoo niyan, kaya walang sagot, wala talagang sagot. Bakit? Walang sagot yung presidente. Walang plataforma yung presidente. Walang direksyon yung presidente. Natural, kapag ikay may tinanong tungkol sa pulisiya at sa direksyon ng bayan, ano isasagot ng spokes? Kung wala naman talagang direksyon at wala naman talagang pulisiya. So, in fairness, hindi naman kasalanan ni Auntie Claire yan. Kasi ang spokesperson is only as good as the principal. Kung wala naman talagang ginagawa ang principal, anong sasabihin ng spokes? Pero sa tingin ko nga, ang nagiging papel ngayon ni Auntie Claire, dahil wala namang programa itong gobyernong ito, kundi siraan ang oposisyon at maghanda para sa 2028 at Marcos Forever, talagang ang tanging papilang niya ay warakin ng oposisyon. Kaya nga, kung titignan niyo mga press briefing ni Auntie Claire, walang report tungkol sa achievement ng gobyerno. Puro lang paninira sa mga kalaban sa politika at kasama na nga ako doon. No? Sabi ko nga, ano ba naman yan? Ako ay asylum seeker sa Netherlands. Ilang beses na ako nabanggit sa Malacanang press corps. Hindi naman dapat, no? Dahil ako naman hindi na importanteng tao. Bakit pa ako pinaggugugulan ng panahon? Wala naman ako. Ordinaryong asylum seeker lang naman ako. No? Pati ako, pinag-iinitan pa ng spokesperson ng palasyo, patunay talaga na talagang siguro wala naman silang balitang maibibigay sa taong bayan kung ano talagang nagagawa ng gobyerno para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. So, ulitin ko po ha, Auntie Claire, J. Ruiz, hindi trabaho ng media na purihin ng gobyerno. Kaya naturingang Fourth Estate yan, sila yung magbibigay ng kontra ng mga posisyon nang sa ganon, maging balanse naman ang tingin ng taong bayan sa gawain ng gobyerno. Kasi kung wala naman magbabantay sa gobyerno, anong mangyayari? Talaga magmamalabi sa mga taong gobyerno. At yan nga po yung nangyayari kapag sinusupil ang media. Now, napaka-importante po talaga nitong malayang pamamahayag kasi alam naman natin na kapag ang mga individual na opinion ay pinagsama-sama, yan yung tinatawag na public opinion na napakalakas talaga magbatikos sa mga nagmamalabis na tao sa gobyerno. Pero syempre, bago magkaroon ng opinion ng taong bayan, importante na makaroon sila ng access doon sa mga datos. No? Datos, at pwede lang yan makuha yung mga datos na yan kung meron tayong malayang merkadong idea. Kaya nga itong reaksyon na palayasin ng isang reporter na hindi nasasagot ang mga tanong, yan po ay nakakasira sa demokrasya. Dahil yung mga tanong naman ni Eden, hindi naman po yan pang PhD. Ordinaryong mamamayan lang yan. Ano ba yung mga naalala kong mga tanong ni Eden? Yung fake news, kung wala pa palang nabe-verify na source ng fake news, hindi ba pati ang spokesperson po pwedeng maging source ng fake news? Totoo naman. Kasi ang daming fake news naman talaga kinakalat ni Auntie Claire. Ano ba yung mga tanong niya? No? Well, tinatanong lang niya, nasan ba yung, ano ba yun? Yung bahay, silungan ba yun or something? Saan yung mga address na yan? Kasi pinagyayabang na merong 600 plus bahay, silungan. Di saan? Nang makita natin kung merong ganyang mga proyekto nga. No? Alam mo ko, nanggaling ako dyan, Auntie Claire. At swerte ka. Ang Malacanang press corps, wala ng Pierre Nada. Wala ng Joseph Morong. Yun ang pinakamatitinik magtanong. Alam mo si Eden, ang tanong lang yan, tanong ng mga ordinaryong mamamayan. Nothing profound. So, sagutin lang yan on the basis of common sense. Pero yung mga Pierre Nada at mga Joseph Morong, talaga namang lalo na sa Pierre Nada, magtatanong yan para ipitin ka talaga. Alam mo, i-relate ko sa inyo yung karanasan ko kay Pia. Si Pia actually, marami mga taga-Malacanang na napikon. At dumating nga yung punto na dahil siya ay nakipagdebate kay Presidente Duterte no minsan at naobserbahan ng marami na ang kanyang asta ay medyo bastos na dahil Presidente naman yung kadebate niya, pinaalis siya ng Malacanang. Ang ginawa ko noon, sinundo ko siya. Sinundo ko siya. Bakit? Kasi ang sabi ko, well, ako naman ang presidential spokesperson, siguro naman may kaya ko para mag-determine kung sinong papasok at hindi papasok sa aking Malacanang press briefing room, no? At ang sabi ko nga, well, mahihirap ang mga tanong ni Pierre Nada, pero mabobobo naman ako kung wala yung mga tanong na nanggagaling sa isang Pierre Nada. Tanungin niyo si Pia, sinundo ko siya at ako magpapapasok sa kanya. No? Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Pero lumabas talaga ako para hanapin nasan si Pierre Nada. Yung pala, ang hindi nagpapapasok, yung isang USEC in charge of Malacanang grounds. Sabi ko, bahala kayo. Basta ako, ang aking press briefing room, I will determine kung sinong papasok at sinong hindi papasok. No?
Mabobobo ka kasi kung puro hallelujah lang ang tanong ng mga Malacanang press corps. Alam niyo yung Malacanang press corps dahil Malacanang nga is the most powerful, no? The president is the most powerful public official. Yan ay creme a la creme. Lahat ng mga pinakamagagaling na reporter diyan ina-assign sa Malacanang. Obvious naman dahil ang kino-cover mo presidente ang pinaka-influential at pinakamalakas, no? Makapangyarihan na opisyal ng gobyerno. So, tama lang na bilang isang spokesperson, humanda ka sa mga tanong na mahirap talagang sagutin. Pero, ang pagkakaiba namin, ang kasagutan sa mga mahihirap na tanong, binibigay din ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi abogado, so lahat ng ginagawa niya within the legal framework. So ako, hindi ako magkakamali sa aking sagot if I stick it out with the legal framework kasi alam ko naman na ang presidente hindi naman lumalampas sa legal framework. So, ang problema mo, Ante Claire, yung iyong presidente, hindi ko alam kung anong framework ang ginagamit. At saka hindi ko alam kung anong messaging ang ginagawa niyo sa PCO. Ang messaging niyo kasi, minsan na palengke, minsan, ano ba huling pinuntahan niya? Mga doon sa fishport ng Jensen. Hindi ko maintindihan ano yung messaging na yan. Yung mga fishport na yan, proyekto na yan ng mga ibang administrasyon eh. So hindi mo na po pwedeng ipagyabang yan na ikaw ang nagsimula niya mga proyekto na yan. No? Tapos yung mga palengke, lalo lang mabubusit ang taong bayan kasi nga ang problema, pupunta ka sa palengke pero walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi lang dahil sa inflation, kung hindi talagang pangit ang ating productivity ng ating agricultural sector. At wala namang ibang pwedeng sisihin dyan dahil 2 o 3 taon sa Agriculture Department, ang nakaw po ay si Presidente mismo. So kung tayo may problema pagdating sa productivity ng sektor ng agrikultura, isisi natin kay Marcos Jr. at sa walang iba dahil siya mismo upumpo bilang isang kalihim. Sa totoo lang, ng mga panahon na siyang umupong kalihim, ang sabi ko nga, mabuti yan kasi siya na pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan. Kapag merong kinakailangan ng sektor ng agrikultura, di action agad dahil presidente ang kalihim ng departamento. Pero wala pong nangyaring reforma sa sektor ng agrikultura. Inaasahan ko talaga na madodoble yung ating mga irigasyon, no? Dahil 50% pa lang ang ating mga kabukiran na merong patubig. Wala naman nangyari, no? Parang walang mga bagong irigasyon na nagsisimula. Yun nga, pinagyayabang niya na gagamitin natin yung tubig baha. Well, ang solution po dyan, hindi yung pangako lang na gagamitin ng tubig baha. Tuloy ang mga tao, ino-okra yung kanyang sinasabi kasi hindi nila maintindihan kung paano mo iipunin yung tubig baha at gagamitin for later on. No? Dapat kasi in-explain niya na unang-una, magkakaroon tayo ng master plan. Lahat ng ating mga flood control, dapat yan coordinated na ang punta ng tubig sa isang imbakan ng tubig. At ang gagawin muna natin dyan, napakalaking reservoir. Kasi kung wala ka namang reservoir o pag-imbaka ng tubig, wala ka naman pwedeng pag-ipunan. At hindi ka makakaipon ng tubig para gamitin nga kung kinakailangan na sa panahon naman ng pagtuyot. No? So ang punto ko is, alam niyo yung mga media, they are the messengers. At ang sinasabi nga natin, do not shoot the messengers. Kasi sila yung mga ordinaryong mamamayan lang na itinatanong ang nais matanong na mga ordinaryong mga mamamayan. At itong si Eden, hindi siya PhD material ha. Siya ay ordinaryong mamamayan. Kumbaga, ordinaryo siya na mga tanong niya ay tanong talaga ni Juan de la Cruz. At ano naman ang sama na sagutin ng spokesperson ng Malacanang? Alam mo, sa totoo lang, kung hindi alam ang sagot, sabihin hindi alam at itatanong sa departamento. Ilang beses na rin ako nagsabi ng ganyan. Pero mahirap kasi pag nagbobola. At ang napapansin ko, ang daming pagbobola nga sa mga press briefing. Alam nyo nga po, creme a la creme nga yung Malacanang press corps. Yan ay pinakamagagaling na reporter. Hindi kayo po pwedeng mambola. Kahit ano pa ngayon ang binibigay nyo sa press corps. Alam nyo ngayon kasi, ang daming mga biyernes na kukuha ng mga miyembro ng Malacanang press corps. Unang-una, libre na raw ang tanghalian ngayon. O, buffet style pa. Walang ganyan nung panahon ko. Nagpapakain kami pag may special occasion, pero wala kaming budget para pakainin yung Malacanang press corps araw-araw. O I could imagine dahil meron silang libreng pagkain araw-araw, pag sila yung nag-party, Christmas party, birthday party, bongga din. Diba? At saka siyempre, ang ganda-ganda na raw ngayon ng new executive house kung saan naroroon yung press briefing room at saka yung press room ng Malacanang, no? Dahil ginawa ng moderno ng Lisa Araneta, no? Marcos, no? So
ang ibig sabihin ko, malapit na nga sa inyo ang press, ang Malacanang press corps dahil nga ang dami niyong binibigay na Biyernes sa kanila. Alam niyo yan, libreng tanghalian, hindi mangyayari yan sa Europe at sa Amerika. Kasi magiging labag yan sa ethics dahil kapag kayo tumatanggap ng regular na Biyernes sa pamamagitan ng pagkain sa inyong news source, di ba parang suhol yan? Kaya walang ganyan, walang libreng lunch sa White House press corps at saka sa 10 Downing Street press corps ng United Kingdom, no? Dahil labag nga yan sa ethics. Pero yan, nangyayari nga po yan sa Malacanang press corps now. Ang tanong, miski na ang daming-daming Biyernes na naibibigay, ang gusto ng Malacanang, wala na talaga mahirap na tanong na hindi may sasagot si Auntie Claire. Hindi po pwede yun. Demokrasya tayo. Talagang kinakailangan ang mga taong gobyerno handang sumagot, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tanong. At ako naman po ay nagbibigay pugay, no? Kasi ang buong Malacanang press corps ay nagsalita na. Tinutulan nila yung pagpapaalis sa isa sa kanila dyan sa Malacanang press corps. At dapat lamang po. Kasi kung nangyari yan kay Eden Santos ng Net25 at wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, syempre may influensya ang Net25 bilang opisyal na istasyon ng Iglesia ni Cristo, paano pa yung mga ordinaryong mga periodista? Si Eden po, naalala ko po yan. Nandyan na po ako sa Malacanang, 4 na taong kami magkasama. Wala naman po mahirap sa mga tanong niya. Talagang tanong lang ng ordinaryong mamamayan. Siguro si Pierre Nada, sasabihin ko na medyo mahirap ang mga tanong niya dahil well-researched ang mga tanong niya. Ako naman po, mabuti na lang. Ako naman ay wide reader. So parang wala naman siya may tatanong na hindi ko maisasagot. At kung wala naman talaga akong alam sa sagot, sasabihin ko, let me check on that matter. No? Hindi ka naman inaasahan na alam mo lahat. Hay, naku talaga. Pero talagang yan pong pagpapaalis kay Eden, yan po ay patunay na talagang ginuyurakan po ang karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sinasabi ko po na hindi lang ito nangyayari sa Malacanang, nangyayari din po yan sa Senado dahil nga dun sa napakadaming libel suit na sinasampa ng Risa Tanas Ontivirus at nangyayari din po yan sa Kamara de Representante dahil nga dun sa mga hearing na ginagawa ng Quad Committee na ipagpapatuloy daw kapag naging speaker muli itong si Tambaluslos, no? Na talagang ang hearing, ang talagang tunay na pakay niya ay para patahimikin ang mga vloggers. Now, maiba po tayo, no? Kasi itong si Sasasot, dinimanda rin ng libel nitong si Tariela. Unang-una po, dinimanda si Tariela dahil daw sa sinabi ni Sas na siya ay na-kick out dahil sa dishonesty. Totoo naman po ata yun. Dahil meron namang official record po talaga. Ang issue lang is, siya ba ay kinick out o siya ay umalis na kusa? Pero kung tutuusin po, nagkaroon talaga ng cheating incident. At siguro, inunahan na ni Tariela, siya nang voluntaryong umalis. Hindi na niya inantay yung actual pag-fire sa kanya bilang isang kadete sa PMA. Pero wala pong kaduda-duda na nangyari yung cheating. Bakit mo ididemanda ngayon ng libel yan? Talaga namang nangyari yan na nagkaroon ng cheating. Kaya nga ikaw ay nasa Coast Guard na civilian at hindi sa Armed Forces of the Philippines dahil ikaw nga ay umalis ng PMA. Now, siguro ang sinasabi niya, dahil hindi naman siya na dishonorable discharge, nasiraan ang kanyang pagkatao. Paano masisiraan ang kanyang pagkatao kung totoo naman na nagkaroon ng cheating incident? At base naman po yan sa mga opisyal na mga dokumento dyan na galing po sa PMA. Hindi naman po yan maitatago. At saka, nakakatawa naman po yan ng isang spokesperson dahil si Tariela ay spokesperson ay maghahain ng libel. Sino ka ba para masiraan? Spokesperson ka lang. Yung mga pinagsasabi mo, hindi yung personal na galing sa'yo. Tagapagsalita ka ng isang institusyon ng Coast Guard. At kahit anong pula sa sinasabi mo, hindi yan nakadirekta sa'yo para maapektuhan ang iyong pagkatao. At saka, dahil ikaw nga ay isang public persona, dahil ikaw ay spokesperson at palaging babad sa media, ikaw ang magpapakita ngayon ng malice in fact. At ang malice in fact, dapat mong mapakita na si Sas, alam niya na mali yung sinasabi niya na ikaw ay nandaya sa PMA. Kaya ikaw umalis ng PMA. Dapat ipakita mo talaga na hindi gumawa ng kahit anong hakbang si Sas para ma-verify ito. Kaso based nga yan, official declarations mismo ng PMA.
Ano ngayon ang mensahe na pinadadala dahil nga nagsampa ng libel case mismo ang tagapagsalita ng Coast Guard? E di pati pala ang Coast Guard, balat sibuyas, na kapag pinulaan mo, pwedeng mademanda. Alam niyo yung pagdidemanda mismo, yan ay pagtangkana na supilin ang karapatan ng malayang pananalita kasi hassle. Kukuha ka ng abogado, sasagot ka. Bihira naman yung ordinaryong mamamayan na makakagawa ng sariling sagot. Dahil English yan. At syempre, gagamitin mo ang legal language. So kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, gaya ni Sas, na estudyante pa, PhD student sa China, saan ka kukuha ng pambayad ng abogado? O di ba yung mga vloggers nga, nagulat nga ako dahil sila naman po, tinulungan ko sa Korte Suprema. Hindi ko naman po kasalanan na hindi gumalaw ang Korte Suprema doon sa petisyon ng mga vloggers na pinatawag ng Huwad Committee dahil sa katunayan, pati doon sa akin sariling petisyon, hindi rin sila gumalaw. Yung petisyon ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric dahil sila yung pinakaunang pinakulong ng Huwad Committee, hindi rin ginalaw, no? Pero ang punto ron, ginawa ko yon pro bono dahil matagal ko ng advokasya ang panindigan ng karapatan ng malayang pananalita dahil kung walang malayang pananalita, malayang pamamahayag, masisira ang demokrasya. Kasi nga, magkakaroon lang ng monopoliya ng tamang pag-iisip. At syempre, sa isang gobyerno gaya ng Marcos administration, ang gusto nila na ang tamang pag-iisip lamang ay ang pag-iisip ng mga Marcoses, na mali naman po.